yan upang sila ay magsulat nito. Isa sa mga nakakalito at maraming nalilitong talata sa Biblia ay itong talata sa Mateo 7:21. Na marami nagsasabi ito daw ay very scary, nakakatakot na talata, especially among Christians na sumasampalataya sa Panginoon. Dahil dito po ay mahigpit na binalaan ng Panginoong Yesus yung mga tagapakinig niya na nagsasabi sa kanya, Lord, Lord. Totoo nga ba na hindi lahat ay na tumatawag kay Lord, Lord ay papasok sa kaharian ng langit? May katotohanan ba yun? Ito ba'y isang talata na para takutin tayo at bigyan tayo ng kalituhan sa ating kaligtasan at duda na tayo po ay ligtas na sa mga sumasampalataya sa Panginoong Hesus? Dahil maliwanag po ang turo ni Jesus sa John 3:16 ng pag-ibig ng Diyos ay ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak sa ating dito sa mundo. For God so loved the world. Lahat tayo, lahat ng tao sa mundo ay pinagnilaan niya, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak for the sin of all men. At maliwanag po dun sa John 3:16 that Jesus said, For God so loved the world that He gave His only one begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Verse 17, For God did not send His Son into the world to condemn the world, but to serve the world through Him. So maliwanag po ang Bible na ang ating kaligtasan ay nasa pananampalataya sa bugtong na anak ng Diyos. Hindi ho sinabi rito, whosoever behaves. Kung behavior po ang standard ng kaligtasan ng tao, ay wala hong maliligtas dahil alam naman natin ang behavior natin. As a human being, alam ng tao, alam mo, alam ko, alam nating lahat ng ating mga ugali ay hindi talaga sapat sa standard ng kabanalan ng Diyos. Dahil sa Bible lang nagsabi, lahat ay nagkasala at hindi makaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. So believing is the way to salvation, not behaving. Nagbe-behave na ho tayo pag tayo na po ay sumasampalataya na kay Lord. Sumusunod na yung behavior because of our belief. God is the one who give us life through the Holy Spirit, enlighten us and made us alive in Christ. That's why we are now the temple of the Holy Spirit. Ngayon, marami pong nagsasabi, Pastor, ito pong talata sa Bible patungkol sa mga nagpapagamit sa Panginoon, mga naglilingkod kuno sa Panginoon. Na ito po ba ay para sa amin? Ito po bang talatang ito para sa aming mga Kristiyano na tumatawag sa Panginoon? Tignan po natin mabuti, sitasin ho natin. Ang background po nito ay nasa Matthew chapter 7. Magmula po sa chapter 5, 6 hanggang 7 ng Matthew, ito po yung turo ni Jesus patungkol sa Sermon on the Mount. Marami po siyang mga tinuro doon patungkol sa buhay at patungkol sa kalangitan ng Diyos. At pagdating po rito sa Matthew 7:21, nagtuturo po si Jesus patungkol po sa isang totoo at hindi totoong disipulo niya na sa kanya'y sumusunod kuno, pero hindi naman talaga sumasampalataya. Ginagamit lamang ang kanyang pangalan upang meron silang magawa. At hindi natin alam kung anong motibo ginagawa ayon sa kanilang personal na agenda. Basahin po natin. Not everyone who say to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven. Tingnan po natin mabuti Dalawang beses sinasabi, Lord, Lord. Pag inuulit ang Panginoon, nagpapahinwatig sa atin na ito'y parang mananampalataya. Kasi dalawang beses sinasabi yung Panginoon, Panginoon. Sinabi ni Jesus, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit. Hindi enough yung nagpo-profess ka lang sa bibig mo.
Hindi enough yung sinasabi mo lang. Hindi enough yung nagdi-declare ka lang na si Lord ay Panginoong Jesus at Panginoon mo. Ang sabi niya, but only the one. Tingnan niyo mabuti ha. Only the one. Ibig sabihin, wala nang iba. Yun lang. Yung only. Sila lang. Sino yung silang yun? Who does the will? Mark the word the will there. Naka-highlighted doon ng asul, blue. Ibig sabihin, isang will lang ho yan, hindi a will. Ang sabi ron, the will. Yung article na the is exclusive na isa lang yung sinasabi. The will of the Father who is in heaven. Kaya po, ang mga tao, kinakailangan malaman yung kaisa-isang kalooban ng Ama para sila daw ay tanggapin sa kaharian. Kaya yun yung pag-usapan natin. Kasi kinamwalify ni Jesus Christ mabuti. Hindi lang nagpo-profess, kundi ginagawa yung kalooban. Yung isang kalooban. Kasi hindi naman sinabing a will o isa sa mga kalooban o a wills. Hindi sinabing ganun. Kunya, the will. O isa lang po yun, no? Ano ho yung kalooban na yun? Of the Father who is in heaven, ang Diyos Ama. Tingnan natin. Many will say to me on that day, Lord, Lord, inulit na naman yung Lord, Lord, did we not prophesy in your name? O sila daw nagpangaral sa inyong pangalan, sa pangalan ni Jesus. At sa inyong pangalan, nagpalayas ng demonyo. O mga Kristiyano po ang dating. Ano po? Ha? At naggumawa, nagperform. Sa pangalan nyo kami nagperform ng maraming kababalaghan, perform many miracles. So, kitang-kita ho natin dito, galaw ang Kristiyano. Galaw na pagkatao niya ay parang galaw na Kristiyano talaga. Nagpapahayag sa pangalan ni Jesus, nagpapalaya sa pangalan ni Jesus, gumagawa ng kababalaghan sa pangalan ni Jesus. Pagdating po sa verse 23, ang sakit naman ng dating ng Lord sa kanila, ang sabi ni Lord, then I will tell you plainly. Diretsahan kong sasabihin sa inyo, hindi ko kayo kilala. Lumayo kayo sa akin, away from me, you evildoers. Tingnan po niyo mabuti, no? Ang kanilang pangalandakan sa Diyos, yung kanilang mga gawa, yung kanilang works, prophesying, driving out demons, performing. Nabigyan diin yung kanilang mga gawa na sinasabi nila yun ang kanilang asset, yung kanilang credential, yung kanilang merit, yung anong kanilang palatuntunan para sila'y tanggapin sa langit, yun ang kanilang mga sinasabing visa o gateway to heaven. Kasi nga, nag-perform sila gumalaw sila nagsalita sila, nagpalayas ng demonyo. Pero sinabi ng Lord, hindi ko kayo kilala. Gumagawa kayo, nagpapahayag kayo, nag-perform kayo, pero I do not know you. Ang alam ko sa inyo, you are evildoer. Paano nagkaganon? Lord naman ng Lord tong mga to. Christian na Christian ang dating. Kasi po, ang bigay diin ni Jesus Christ, para matanggap sa langit ang lahat ng tao, ay gawin yung kalooban ng Ama, yung kaisa-isang kalooban ng Ama. Pag yun ang ginawa mo, yun ang naisagawa mo sa buhay mo, who does, yun lang ang gagawin mo wala nang iba yung kalooban lang Yun ang sundan natin, yun ang hanapin natin, yun ang alamin natin. What is the will of the Father who is in heaven, that we may be accepted by Him when the day comes, the day of our judgment, the day of our death, the day of our facing God. Ayan, yun ang alamin natin. So maliwanag po ang Bible na yung paggawa, pag-perform ng mga taong nagsalita dito ay hindi ni-recognize ni Jesus Christ. Sabi niya, didiretsahin ko kayo, hindi ko kilala lumayo kayo sa akin, mga paggawa kayo ng masama masama bang magpahayag ng salita ng Diyos sa pangalan ni Jesus? Masama bang magpalayas ng demonyo? Masama bang mag-perform ng kababalaghan? Hindi naman.
Pero syempre, may mga buhay tayo at may mga buhay ang mga taong yan na hindi lang naman yan ang buhay nila eh. Meron silang family life, probably. Meron silang work sa ibang area. Na dun sa area na yon, kita ng Panginoon dahil ang Diyos ay nakakakita sa lahat at alam niya lahat, sumasa lahat. Sabi niya, you are evildoers. So therefore, isolated tong mga tinrabaho nilang to. Sasabihin lang nila para sila ay maging makatanggap ng merit sa langit at matanggap sila sa langit para makapasok. Pero sabi ng Lord, you are not qualified to enter heaven because you are evildoers and your performance is not accepted. Ayun, sakit ho nun, di ba? Bakit? Kasi ho nga, ang Bible ay mayroong tinasabing ang kaligtasan natin ay nakabase sa hindi sa ating mga gawa, kundi sa mga biyaya ng Diyos sa magitan ng ating pananampalataya, believe, faith. Isang kategoryang salita lang yan. Believing, having faith is the same meaning. Ephesians 2:8, for it is by grace you have been saved through faith. O, tignan nyo. Ang biyaya ng Lord ay ginawad sa mundo at ang mga tao sa mundo nag-respond by faith with that grace. Kaya po tayo nagkaroon ng connection sa langit. Tayong mga tao, biniyayaan ng langit ng kanyang anak na si Jesus. Tayo'y sumampalataya sa anak ng Diyos na buhay, kaya tayo nangaligtas. Yung po ay kaloob. Ayan, ang sabi diyan, this is not from yourself. The grace of God is from Him, God Himself. Nag-respond lang tayo through our faith. Yung po ay regalo ng Lord. Ano sa verse 9? Ang sabi doon, not by works. Kaya po yung works na sinabi sa 7:21 ng Mateo ay hindi recognized ng Diyos, ng Panginoong Yesus. Bakit? Regalo yung ibinibigay sa ating kaligtasan. Etong mga tao dito, nagpe-perform, sa kanila nang gagaling yung mabuting gawa at maayos na gawaing makalangit, pero hindi pala yun ang tanggap ng langit. Bakit? So that no one can boast. Yung po ang inaalis ng Diyos, yung elemento ng yabang. Pagdating sa kaligtasan, wala tayong pwedeng ipagmalaki sa Diyos dahil sa Kanya nagmula ang kaligtasan. Ang ating contribution dyan, yung ating pag-respond sa Kanyang grasya na ibinawad sa atin through Jesus Christ. Maliwanag po ba yun? Hindi mo pagtatrabahuan. Kaya po tayong mga tao sa mundong ibabaw, ang ating paraan para makarating sa kalangitan ay hindi yung umanib ka sa kung anumang relihiyon. Wala ho sa sekta yan, wala sa religion, only Jesus Christ. Dahil walang sekta o relihiyong napako sa krus para magbayad ng kasalanan mo at kasalanan ko. Kundi si Jesus Christ lang. Jesus Christ alone is the enough payment for the sin of all men. Who takes away the sins of the world, the Lamb of God. Kaya pagdating po sa verse 10 nitong Ephesians chapter 2, for we are God's handiwork. Tayo ba'y mga nilikha ng Diyos, ginawa kay Kristo Jesus upang magsigawa ng mabuting gawa. Nandun na tayo, kay Kristo na tayo, kaya yung pagbuting gawa, sumusunod na po sa ating buhay. Dahil nasa atin ang kanyang espiritu na nag-uudyok at nagbibigay sa atin ng kakayahan upang sumunod sa kanyang mga utos. The Spirit of Christ gave us the power to obey His word. Sabi ron, which God prepared in advance for us to do. Kaya po, believing first and then behaving follows. Hindi yung behaving in order to have a belief. Mali yun. Hindi ganun ang standard ng langit. Iba magbe-behave daw para tanggapin siya ng langit. Wala namang belief kay Lord. Sabi ng Bible, for God so loved the world that whosoever believes in Him, He gave His only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have life. Kaya po yung performance dun sa 7:21 ng Matthew, pinangangalandakan nila yung kanilang mga performance, yung kanilang behavior, yung kanilang mga ways of life, and kanilang mga workings. But God rejected them all. So ngayon, may isang bagay na sinabi si Jesus doon, yung kalooban ng Ama. Kaya ulitin po natin sa John 3:16, ito po ang sinabi. For God so loved the world,
that He gave His only Son, that whosoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Yun po ang kalooban ng Ama. Tingnan nyo mabuti, John 5:24. Very truly I tell you, si Jesus Christ who nagsasalita dyan, whoever hears my word and believes in Him, believes Him, the God the Father, who sent me, has eternal life and will not be judged, but has crossed over from death to life. Ayan po ang maliwanag pa sa sikat ng araw. Whoever hears my word, si Jesus Christ nagsasalita, and believes Him who sent me. Yung pagpapadala ng Ama kay Jesus, yun ang ating pananampalataya na siya nga ay galing sa Ama ang ating tagapagligtas. Binibigyan daw tayo ng buhay na walang hanggan at hindi nahuhusgahan. Okay? But has crossed over from death to life. Ito po yung will na sinasabi dyan. The will of the Father. Ulitin natin bago natin bigyan din to. Matthew 7:21, not everyone who say to me, Jesus said, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but only the one who does the will of the Father who is in heaven. Ito po yung will. Kaisa-isang kalooban ng Ama sa buong mundo. Sa buong mundo nasasampalataya sa Kanya. Jesus said once again in John 6:40, for it is my Father's will. Isa lang. That everyone, lahat ng tao, sino man siya sa mundong ibabaw, anumang panahon at anumang lahi siya, who looks to the Son and believes. Ayun po, waliwanag. Believes in Him shall have eternal life, and I will raise him up at the last days. Kaya po, isa lamang po ang kalooban ng Ama sa atin para tayo maligtas at mapunta sa langit. Kaya pag kayo po ay nagtatanong sa kaibigan nyo, huwag nyo silang tanongin, ikaw ba'y ligtas na? Masyadong komplikado sa utak niya yung salitang ligtas eh. Anong ligtas sinasabi mo? Ligtas ako sa aksidente? Ligtas ako sa utang? Ang dami kasing gustong maligtas eh. Ligtas sa bayaran? Hindi ganon. Ang ligtas dito yung, ikaw ba, pag namatay ka, pupunta ka sa langit. Dun sa eternal life. Kasi langit, eternal place. Ikaw, ako, tayong lahat dito sa mundo, hindi naman tayo eternal dito. Mauubos ang katawan mo rito, mauubos ang oras mo, mamamatay ang tao. Pinakamahaba na, 120. Eh kung medyo malakas kang kumain ng cholesterol at diabetic ka, mahilig ka sa chocolate at matatamis, ay, maaaga ka nun, mga siguro 60, 50, tapos ka na. Ito, eternal life ang pinag-uusapan. The will of the Father is to believe in the one begotten Son, that whoever believes will not perish but have eternal life. Kaya mga kapatid, ang kalooban ng Amang sinasabi ni Jesus Christ dito sa Matthew 21 ay yung, kayo ba'y sumasampalataya sa akin bilang sinugo ng Ama sa inyo? O ginagamit nyo lamang yung pangalan ko para makapag-ngaral kayo, makapagpalayas kayo ng demonyo, makapaggawa kayo ng kababalaghan. Ibig sabihin, though you are not a believer, because you are using my name, which is name above all name, the name of my name has a power over all, eh pati demonyo sumusunod dyan sa pangalan ko. Ginagamit nyo lang ako. Pero hindi kayo sumasampalataya at nananalig, nagtitiwala sa akin. Meron pong mga ganyang tao sa Book of Acts, yung anak ni Esquiva, nagpapalayas din ng demonyo eh. Sabing ganyan, no? Sa pangalan ni Jesus na itinuturo ni Pablo, kayo mga demonyo, magsilayas kayo. Sabi ng demonyo sa kanila, kilala namin yung Kristo, yung Jesus. Yung Pablo, kilala rin namin. Kayo, sino kayo? O dinamba sila ng yung taong inaanihan na masamang demonyo eh. O, 7 sila, sugatan sila nung sila dinamba.
Ibig sabihin, nagagamit natin o niyang sino man, tao, ang pangalan ni Kristo para merong kababalaghang maganap. Dahil yung pangalan ni Jesus Christ, powerful yan. Lahat, pati demonyo, sumusunod yan eh. Even though, kahit yung mga nagsasalita sa pangalan ni Jesus ay hindi naman talaga niya alagad. Kaya, diniretso niya yung Panginoong Jesus dito po sa Matthew 7:23, then I will tell them plainly, I never knew you, away from me, you evildoers. So your performance, your activities, spiritual man yan, o anumang label mo dyan, kung wala naman talaga kay Kristo ang pananalig ng mga nagpe-perform din, ay hindi ho talaga tanggap ng langit yan. So very clear po yung mga nagbabasa ng Bible, no? Itong Matthew 7:21, hindi ho applicable to sa mga tumanggap kay Jesus. Hindi applicable to dun sa mga sumasampalataya kay Jesus. Kayong nakaunawa ng will of the Father. The will of the Father is to believe in the Son. If you are the believer of the Son of God, you does the will of the Father already. Yung performance na gagawin mo rin ngayon sa buhay mo ay bunga na lamang yan ng iyong pananalig sa bugtong na anak ng Diyos. Your behavior and your performance, your activities and spiritual exploit will always be the end results of your believing in Christ. Bunga na lang yun. That's why believe first and then behaviors follow. Performance follow. Hindi yung perform ka ng perform, behave ka lang behave kuno. Hindi naman sapat yung behavior mo, laging kulang. Tapos pangangalandakan mo ngayon yung mga performance at behavior mo sa harapan ng langit. Sabi ng Lord, kulang yan, hindi yan ang kalooban ng Ama. You believe in the Son, and then your behavior will be fixed because the Spirit of God is already living inside of you. Kaya paulit-ulit nating dinideklara at sinasabi sa pulpitong ito na ang Espiritu Santo ang kailangan pumasok sa katawan ng tao. That the body of any person who does not have the Spirit of Christ does not belong to Christ. Romans 8:9. Bakit? Madali kasing magsalita sa bibig mo lang, Lord, Lord Jesus. Gamitin mo yung pangalan niya para makapag-perform ka ng kababalaghan at magawa ng mga pagpalas ng demonyo. But deep inside of your heart, you are not a believer of Christ. Therefore, God can see the heart of a person who does not have His Spirit. They are not belongs to God nor to Jesus because the Holy Spirit is not in them. So nawa, dapat ito maging maliwanag sa inyo. Maraming natatakot dito sa Matthew 7:21. Feeling nila, ay naku, hindi ako makapag-perform, hindi ako makapagpalayas ng demonyo. Minsan ako pa nga pinapalayas ng asawa ko sa bahay. Demonyo ka, lumayas ka sa bahay na to. Kaya feeling nila, hindi na sila ligtas, hindi na sila tanggap ng langit. They are believers, they are followers of Christ, but they could not prophesy because they do not know how to preach. They could not drive out demons kasi meron pa sila mga demons na nag-i-struggle sila sa mga demons nila sa katawan dahil sila yung mga baby Christian pa. Di nila alam kung paano labanan ang kanilang mga petty sins na nangyayari sa katawan lupa nila. They could not perform miracles because they were not taught how to believe in spiritual gifts. Kasi yung simbahang nasaniban nila ay mga cessationist, wala na raw yung mga spiritual gifts na yan para makapag-perform ng kababalaghan. So, that's why many Christians all over the world ay nalilito. Ang feeling nila, pag hindi sila nakapag-perform, nakapagpalas ng demonyo, at hindi maging makapag-preach ng gospel, they are lesser in level of Christian life nila o nasa second class Christian lang sila. Hindi ho totoo yun. The moment you believe and continue on to study God's Word, continue on to learn from God,
attending the church, listening to good preaching, building up your faith in the Lord, and continue to memorize Scripture and put them into practice, your faith will grow. You are a believer. You believe in Christ. If you believe with all your heart that only Him can save you, you are qualified and accepted by heaven. Performance is not the standard of our salvation. Believing in Christ only. Because the will of the Father, I will repeat again, for it is the will of my Father. John 6:40, for it is my Father's will, the will, ang isang kalooban ng Ama sa mundo. I love you so much, I gave my Son to you, believe in Him. That everyone, pangkalahatan ito. Universalist ka ba, Pastor? Hindi. Sa lahat lang sasampalataya lang. Ang sakripisyo ni Kristo ay para sa lahat. But those who only receive Him and believe Him, He gave them the right to become the child of God. John 1:12. The Son and believes in Him shall have eternal life. Ulit-ulitin mo yan. Basahin mo pa ulit-ulit. Hanggang tumimo sa kaluluwa at espiritu mo na you are a believer and you does and you did and you are keep on doing, believing, and accepting the fact that it is the will of the Father to believe in His Son that you have life eternally. Intindihin nyo mabuti yun. Paulit-ulitin mo yan hanggang mag-sinking sa kaluluwa mo na, Lord, thank you, Lord. It's only by believing your Son, I have the assurance of my salvation. Your performance will count for nothing. Yung performance mo pagka-save ka na, yan, profitable yan. Dahil magiging kapakipakinabang pag ikaw ay gumagawa ng mabuti, nakakapag-perform ka na, nakapag-lash ka ng demonyo, marami ka natutulungan, napapagaling ang mga may sakit, kapakipakinabang niyang faith mo sa mga ibang tao, sa mananampalataya at sa hindi mananampalataya. Kaya ka nagiging kapakipakinabang dahil yung behavior mo ay nade-develop because your faith, your belief, is the standard of your behavior. Kung ano yung pananampalataya mo, ganun ang iyong pagkilos. You have faith in God, the holy God, the righteous God, the just God, and therefore, your lifestyle reflects what you believe. Yun ang ibig sabihin ng Christianity. I hope meron po kayong natutunan ngayon, especially dun sa mga nalilito dito sa Matthew 7:21. Ang will of the Father po dyan is to believe in the Son He gave to the world. Whoever believes in Him will not perish but have life. Hindi ho yung performance. Kasi itong mga lalaki dito, mga taong nagsasalita rito, yun ang kanilang binibigyang diin upang makatanggap sila ng acceptance sa langit, yung kailang performance. Sinabi ng Lord, that is not the way I accept people to heaven, but the one who does the will of the Father. I hope you can pray and you can talk to God. Especially kung ikaw nalilito ka sa salvation mo. This is the assurance of salvation. John 6:40, John 5:24, and John 3:16 up to 17. Keep on reminded, the grace of God is sufficient for each one of us. Magbuhay po kayo. Maraming salamat. God bless you and see you next time. Bye-bye. Jesus loves you.